Nakaupo ako sa madilim na sulok ng bar, tanga ng baso ng alak na hindi ko na mabilang kung pangilan. Ang ingay ng musika at tawanan sa paligid ay tila mga alingaw-ngaw lang sa akin. Pilit kong pinupunan ang kawalan ng pakiramdam, ang lungkot na parang kalawang na unti-unting sumisira sa kaluluwa ko. Hindi ko alam kung paano ako napunta sa ganitong estado, pero alam ko kung bakit. Alam ko kung sino ang dahilan. Ako, siya si Mia. Ang babaeng minahal ko, ngunit hindi ko pinahalagahan. 1 taon kaming magkasama, 1 taon na puno ng tawanan, yakapan, at mga pangakong hindi ko tinupad. Si Mia ang tipo ng babae na nagbibigay ng lahat, oras, damdamin, tiwala. At ako ang tipo ng lalaking sumira sa lahat ng yon. Mahal ko siya, pero hindi ko alam kung bakit hindi iyon sapat para pigilan ang sarili ko. Sa tuwing lalapit ang tukso, lagi kong sinasabi sa sarili ko, 1 beses lang, walang makakaalam. Pero ang 1 beses na yon ay nauwi sa paulit-ulit na kasalanan. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kong niloko si Mia. Sa una, akala ko walang epekto. Akala ko kontrolado ko ang lahat. Hanggang sa dumating ang araw na nagbago ang lahat. Isang gabi, umuwi ako sa apartment naming magkasama. Nakangiti pa si Mia habang nagluluto ng hapunan sa maliit naming kusina. Nakasuot siya ng simpleng damit, pero para sa akin, para siyang anghel. Naglakad ako papunta sa kanya, niyakap ko siya mula sa likod at naramdaman ko ang init ng pagmamahal niya. Ngunit sa likod ng yakap na yon, may mabigat na sikretong bumabagabag sa akin. Alam kong hindi ko siya karapat-dapat yakapin. Ano bang okasyon? Bakit ang sweet mo ngayon? Tanong niya habang tumatawa. Kinuha niya ang kamay ko at hinalikan yon. Napailing lang ako, pilit na ngumiti. Hindi ko masabi ang totoo. Hindi ko kayang aminin na ilang oras bago ako umuwi, nasa ibang mga braso ako. Pagkatapos ng hapunan, umupo kami sa sofa, magkayakap habang nanonood ng pelikula. Ngunit sa gitna ng katahimikan, napansin kong tila may kakaiba sa kanya. Tahimik siya, mas malalim ang tingin, parang may iniisip na mabigat. Hindi ko pinansin. Iniwasan ko. Ayokong magtanong dahil baka mahuli niya ang nerbiyos sa boses ko. Kinabukasan, umalis siya ng maaga para pumasok sa trabaho. Ako naman, gaya ng nakasanayan, nagpatuloy sa mga bagay na alam kong mali. Nakipagkita ako sa isang babaeng halos hindi ko kilala. Sa bawat segundo na lumilipas, nararamdaman ko ang konsensya ko, pero pinipigilan ko ang sarili kong maramdaman iyon. Walang makakaalam. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko. Ngunit mali ako. Pag-uwi ko ng gabing yon, tahimik ang apartment. Walang ilaw, walang tunog ng telebisyon, wala si Mia. Tinawagan ko siya, pero hindi siya sumagot. Nag-iwan ako ng mensahe, nagtanong kung nasaan siya, pero walang tugon. Lumipas ang magdamag at hindi siya dumating. Doon nagsimulang mabuo ang takot sa puso ko. Kinabukasan, dumating siya. Pero iba ang Mia na bumungad sa pintuan. Hindi siya nakangiti, hindi siya masaya. Nasa kamay niya ang isang envelope. Tumayo siya sa harapan ko. Tahimik, malamig ang tingin. Ibinigay niya sa akin ang envelope at tumalikod siya bago pa ako makapagsalita. Binuksan ko ang envelope at doon ko nakita ang mga larawan ko habang nasa piling ng iba't ibang babae. Hindi ko alam kung paano niya nakuha ang mga yon, pero alam kong hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay alam na niya. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Tumakbo ako palabas ng apartment, hinabol siya, tinawag ang pangalan niya. Pero hindi siya lumingon, hindi siya nagsalita. Iniwan niya ako. Simula noon, bumaliktad ang mundo ko. Walang araw na hindi ko iniisip si Mia. Walang oras na hindi ko sinisisi ang sarili ko. Ang apartment na dati naming pinagsaluhan ay naging malamig, tahimik, puno ng alaala. Ang bawat sulok ay nagsisigaw ng pangalan niya, ng pagmamahal niya, ng mga pangakong sinira ko. Sinubukan ko siyang hanapin,
Tumawag ako sa mga kaibigan niya, pumunta ako sa trabaho niya, pero tila naglaho siya ng tuluyan. Walang sagot, walang bakas. Ang tanging naiwan ay ang sakit at pagsisisi. Kung alam ko lang, kung nagbago lang ako, kung pinili ko lang siya sa halip na ang mga panandaliang kasiyahan, baka nandito pa siya. Pero huli na ang lahat. Kaninang umaga, sa unang pagkakataon matapos ang ilang buwan, natanggap ko ang isang mensahe mula sa kanya. Tumigil ang mundo ko nang makita ko ang pangalan niya sa screen ng telepono ko. Binuksan ko ang mensahe at ang sinabi niya ay simpleng mga salita na tila nagdala ng bagyo sa puso ko. Hindi ako ang nawala, ikaw ang nawala, at hindi na kita babalikan. Napaupo ako, nanghina, naiyak. Ang mga salitang yon ang naging huling pako sa kabaong ng relasyon namin. Sa isang iglap, naintindihan ko ang lahat. Hindi ko lang siya niloko. Niloko ko ang sarili ko. At ngayon, ako ang naiwan. Ang gabing iyon, bumalik ako sa aming apartment na may halong kaba at tuwa. Sa wakas, natapos na ang isang linggong pagsisinungaling. Nagpaalam ako kay Mia na may business trip ako. Pero ang totoo, nasa ibang lungsod ako kasama si Carla. Si Carla ang babaeng sinimulan kong makilala sa opisina. Maganda, masayahin, at tila laging may naiibang init sa tuwing magkasama kami. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang lahat. Isang simpleng pag-uusap, tapos biglang naging mas malalim, mas personal, hanggang sa umabot kami sa puntong hindi na namin mapigilan ng tukso. Sa bawat araw na kasama ko si Carla, naramdaman kong bumabalik ang sigla ko, ang pagiging ako na akala ko'y nawala. Pero sa kabila ng saya, may bigat na hindi maalis. Si Mia ang babaeng minahal ko ng buong puso. Siya ang kasama ko mula sa simula, sa hirap at ginhawa, sa tagumpay at pagkatalo. Siya ang nagbigay ng lahat para sa akin nang walang hinihinging kapalit. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, heto ako, isang taksil, isang lalaking hindi marunong makontento. Pagbukas ko ng pinto ng apartment, tahimik ang buong lugar. Walang ilaw, walang tunog ng telebisyon, ni ang mga halakhak ni Mia na kadalasang sumasalubong sa akin. Hindi ko yun binigyan ng malalim na pansin. Marahil ay natutulog na siya. Nilapag ko ang aking maleta sa sahig at dumiretso sa kusina. Nagulat ako nang makita ang mesa. Walang kahit anong palatandaan na naghanda siya ng hapunan, na isang bagay na palaging ginagawa niya sa tuwing may biyahe ako. Sa halip, isang sobre ang nakapatong sa gitna ng mesa. Hindi ko agad binuksan ang sobre. Tumayo ako roon. Tinititigan ito na parang may mabigat na enerhiya. Para itong banta sa katahimikan ng gabi. Sa wakas, pinunit ko ang gilid at binasa ang sulat sa loob. Alam ko na ang lahat. Halos bumagsak ang mundo ko sa 2 linyang yon. Ang init ng dugo ko'y biglang napalitan ng malamig na takot. Napaupo ako sa upuan. Hawak ang papel na tila mas mabigat pa sa buong katawan ko. Ang sumunod na bahagi ng sulat ay mas mahaba, mas masakit. Hindi ko alam kung paano mo nagawang lokohin ako, pero may kutob na ako simula pa lang. Ang mga palusot mo, ang mga biglaang pagbabago sa kilos mo, hindi mo na itago ang lahat. Alam kong may ibang babae ka. Hindi ko alam kung bakit mo pinili siyang makasama sa halip na ako, pero hindi ko na kailangang malaman pa. Ang alam ko lang, hindi na kita kayang mahalin. Hindi na kita kayang pagkatiwalaan. Kaya aalis na ako. Hindi ko alam kung paano ko napigilan ang mga luha ko. Tumayo ako, naglakad papunta sa kwarto, umaasang makikita ko siya roon. Ngunit ang kwarto ay walang laman. Ang aparador, na dati puno ng damit niya, ay halos kalahati na lang ang laman. Ang mga gamit niya sa vanity table ay nawala na rin. Bumalik ako sa sala, hinahanap ang kahit anong palatandaan na baka nagbibiro lang siya, na baka babalik pa rin siya sa akin. Ngunit wala. Sa huling bahagi ng sulat, may nakasulat pa. Hindi ko sinasabi ito para saktan ka. Gusto ko lang malaman mo na hindi mo man ako pinili. Pinili ko ang sarili ko. Hindi kita hinihinging magbago o humingi ng tawad. Ang kailangan mo lang gawin ay harapin ang katotohanan.
Minsan, ang karma ay hindi isang suntok. Minsan, ito ay ang tahimik na pag-alis ng taong nagmahal sa'yo ng buong puso. Paalam, Adrian. Ang pangalan ko sa huling linya ang nagpatigil sa akin. Hindi ko alam kung paano magagalit o magtatampo. Ang pakiramdam ko ay para akong hinubaran. Iniwang nakatayo sa gitna ng ulan. Ipinikit ko ang mga mata ko, umaasang pagdilat ko. Babalik siya, na maririnig ko ang boses niya, na mararamdaman ko ang yakap niya. Pero kahit ilang beses akong dumilat, ang espasyo ay nananatiling tahimik. Bumalik ako sa kusina, hawak ang sulat na tila naging sumpa sa mga kamay ko. Tumingin ako sa mesa, sa mga bagay na dati para sa amin. Ang mga larawan namin na nakapatong sa dingding, ang mga tasa ng kape na binili namin noong anniversary namin. Lahat ng yon ay naroon pa rin, ngunit parang wala na silang halaga. Parang mga multo na lang ng isang nakaraan na hindi ko na maibabalik. Sinubukan kong tawagan siya, ngunit hindi nagriring ang numero niya. Nagpadala ako ng mensahe, ngunit hindi ito natanggap. Tila nawala siya sa mundo. Kasing bilis ng pagkawala ng tiwala niya sa akin. Ang bigat ng karma na bumagsak sa akin ay hindi ko akalaing ganito kabigat. Hindi lang siya ang nawala, ako ang nawala. At sa bawat segundo, ang boses niya sa sulat ang paulit-ulit kong naririnig. Ang huling linya na tumatak sa akin. Sa gitna ng aking pag-iisa, narinig ko ang mahina ngunit pamilyar na tunog ng telepono. May mensahe. Akala ko sa wakas, siya yon. Ngunit pagbukas ko, ito ay mula kay Carla. Ang mga salitang naroon ay mas lalong nagpaikot sa mundo ko. Adrian, hindi na kita kayang makasama. Alam kong mahal mo siya. At kahit anong gawin natin, hindi mo mapapalitan ang totoong nararamdaman mo. Paalam. Nalaglag ang telepono ko sa sahig. Sa isang iglap, nawala ang parehong babae sa buhay ko. Ang babaeng minahal ko at ang babaeng sinubukan kong mahalin. Ako ang naglaro, ngunit ako ang natalo. Sa gabing yon, bumalik ako sa aming lumang apartment. Ang pinto ay bahagyang nakaawang, tila inaanyayahan akong pumasok. Ang ilaw sa sala ay patay, pero may liwanag na nagmumula sa kusina. Dumaan ako sa makipot na hallway habang pinipigilan ang tibok ng puso kong tila sasabog. Alam kong wala na siya, pero may kung anong puwersa ang nag-udyok sa akin na bumalik dito. Siguro, umaasa akong makahanap ng sagot. O baka, sa kaibuturan ng puso ko, umaasa akong bumalik siya. Pagpasok ko sa kusina, naroon pa rin ang mga bagay na iniwan niya. Ang maliit na mesa na madalas naming daungan tuwing umaga. Ang 2 baso na palaging magkatabi at ang kahon ng tsaa na paborito niya. Ngunit ang pinakanakapukaw ng pansin ko ay ang papel na nakapatong sa mesa. Isang liham. Hindi ko alam kung bakit nanginginig ang mga kamay ko habang inaabot ito, pero binuksan ko pa rin. Sa bawat salita, parang may kutsilyong tumatama sa dibdib ko. Sinabi niya kung gaano niya ako minahal, kung paano siya nagtiwala sa akin ng buo. Ngunit sa huli, napagtanto niyang hindi ko siya kayang mahalin ng katulad ng pagmamahal niya sa akin. Alam niyang niloko ko siya, pero ang mas masakit sa kanya ay ang kawalan ko ng pagsisisi. Hindi niya raw kayang tumingin sa akin ng pareho matapos niyang malaman ng lahat. Hindi kita iniwan dahil niloko mo ako. Iniwan kita dahil hindi mo ako pinili. Ang huling linya na yon ang tumatak sa isipan ko. Hindi ko siya pinili. Pinili ko ang sarili ko. Ang kasiyahang panandalian. Ang kasinungalingang akala ko'y kayang magtago sa likod ng mga ngiti. Pero sa bandang huli, ako ang naiwan. Ako ang natalo. Ipinikit ko ang mga mata ko. Pilit inaalis ang sakit, pero hindi ko kaya. Ang mga alaala namin ay parang pelikulang paulit-ulit na pinapalabas sa utak ko. Ang tawanan namin habang nagluluto, ang mga paglalakad namin sa park tuwing linggo, ang malamig na gabing magkayakap kami sa ilalim ng kumot. Lahat ng yon, wala na. Tumayo ako, umalis sa kusina at pumasok sa kwarto. Nasa kama pa rin ang unan niya
Ang kumot na palaging sinasabi niyang sobrang lambot. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Humiga ako roon at niyakap ang unan, umaasang mararamdaman ko kahit kaunti ang presensya niya. Ngunit ang malamig na espasyo sa paligid ko ang nagpapaalala na wala na siya. Sa gitna ng katahimikan, narinig ko ang tunog ng isang bagay na nahulog mula sa bedside table. Tumayo ako at tiningnan kung ano ang bumagsak. Isang maliit na kahon. Hindi ko ito napansin dati, pero ngayon, tila ito ang nag-iisang bagay na humihila sa akin para alamin kung ano ang laman. Binuksan ko ito at sa loob ay isang lumang litrato. Kami iyon, magkasama sa tabing dagat, nakangiti, hawak-hawak ang mga kamay. Sa likod ng litrato, may nakasulat na maliit na mensahe sa pulang tintang panulat. Kung sakaling mawala ako, alalahanin mo kung paano kita minahal. Sa sandaling iyon, bumagsak ang lahat ng pader na itinayo ko para pigilan ang sarili kong umiyak. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakaupo roon, hawak ang litrato. Pero ang sakit ay tila hindi mawawala. Sinubukan kong mag-isip ng paraan para balikan siya, para magmakaawa. Pero alam kong wala ng saysay. Hindi siya ang tipo ng taong babalikan ng isang tao na hindi marunong magpahalaga. Maya-maya, narinig ko ang tunog ng notification mula sa telepono ko. Kinuha ko ito mula sa bulsa at tiningnan ang screen. Isang mensahe mula sa isang lumang kaibigan. Kumusta ka? May narinig ako tungkol kay Mia. Balita ko aalis na siya papuntang ibang bansa bukas. Halos hindi ako makahinga. Bukas, aalis siya. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi ko siya kayang hayaan na tuluyang mawala. Tumayo ako. Kinuha ang jacket ko at tumakbo palabas ng apartment. Ang ulan ay bumuhos ng bigla. Pero hindi ko ito alintana. Ang tanging nasa isip ko ay ang makarating sa kanya bago siya umalis. Habang tumatakbo, bumabalik ang lahat ng alaala namin. Ang mga ngiti, ang tawanan, ang mga halik. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin, pero alam kong hindi ko siya kayang bitawan ng ganito. Hindi ko siya kayang iwan ng walang pagkakataong ipakita kung gaano ako nagsisisi. Ngunit habang papalapit ako sa destinasyon, nararamdaman ko ang bigat ng realidad. Hindi ko alam kung matatanggap niya ako. Hindi ko alam kung bibigyan niya ako ng isa pang pagkakataon. Pero kahit papaano, umaasa ako. Umaasa akong may pag-asa pa. Pagdating ko sa istasyon ng bus, basang-basa ako sa ulan. Hinanap ko siya sa bawat sulok. Pilit na iniluluha ang pangalan niya. Ngunit sa bawat segundo na lumilipas, nagiging malinaw ang katotohanan. Wala na siya. Ang bus na papunta sa paliparan ay kararating pa lamang. Pero ang pag-asa ko ay unti-unting bumagsak. At doon ko nakita ang bag niya, nasa loob na ng bus. Tumayo ako sa harap, pilit na hinahanap siya sa loob, pero wala siya roon. Napagtanto ko, huli na ako. Napasandal ako sa dingding ng kwarto, hawak ang telepono na tila isang patalim na unti-unting pumupunit sa puso ko. Ang bawat segundo, bawat tibok ng puso, parang martilyong bumabagsak sa dibdib ko. Binabasa ko ang huling mensahe niya sa akin, isang maikling, malamig na linya na parang yelo sa gitna ng apoy. Hindi kita kayang patawarin. Akala ko noon, madali lang ang lahat, na ang kasalanan ay may kapatawaran, na ang pag-ibig ay laging may palugit. Pero mali ako. Napakatanga ko para isipin na ang mga sugat na iniwan ko sa kanya ay kaya niyang hilumin ng mag-isa. Pilit kong tinawag ang pangalan niya sa isip ko. Si Lara, ang babaeng tinalikuran ko para sa isang bagay na walang halaga. Ang babaeng minahal ko, pero niloko ko. Hindi ko alam kung paano ko nagawang maghanap ng iba. Siguro, dahil sa sobrang kumpiyansa ko, dahil sa akala kong hindi siya aalis kahit ano pang gawin ko. Ang mukha niya noon, masaya, mapayapa, parang araw sa taglamig. Hindi ko akalaing magbabago. Pero nagbago ito. Naging malamig, naging madilim. Ang Lara na kilala ko ay nawala.
at ako ang may kasalanan. Nagpaalam ako sa kanya noong gabing yon, pero hindi ko sinabing ang totoo. Sinabi ko lang na may trabaho akong kailangang tapusin. Hindi niya alam na may ibang babae akong pupuntahan. Ang sakit nito ngayon, habang iniisip ko kung paano siya naghintay sa akin sa bahay, habang ako, nasa ibang kwarto, nasa ibang bisig. Ang bawat halik na ibinigay ko sa babaeng yon ay parang lason na unti-unting sumira sa amin ni Lara. Pagbalik ko sa bahay, naroon siya, nakaupo sa sofa, hawak ang isang tasa ng kape. Ngumiti siya sa akin, pero may lungkot sa mga mata niya na hindi ko napansin noon. Ngayon ko lang naiintindihan. Alam na niya. Siguro, hindi pa niya hawak ang mga ebidensya, pero nararamdaman niya. Ang babaeng minahal ko, ang babaeng nagbigay ng lahat sa akin, nararamdaman na ang pagguho ng tiwala. Okay ka lang ba? Tanong niya ng gabing iyon. Tumango lang ako. Hindi ko siya matingnan sa mata. Alam kong kung tumingin ako, makikita niya ang lahat ng kasalanan, lahat ng kasinungalingan. Pero hindi siya nagtanong pa. Tumayo siya, hinalikan ako sa pisngi, at pumasok sa kwarto. Ilang linggo ang lumipas, at unti-unti kong naramdaman ang pagbabago. Hindi na siya nagtatanong kung saan ako pumupunta. Hindi na siya tumatawa sa mga biro ko. Ang mga yakap niya, malamig na, parang walang laman. Hindi ko alam kung nananadya siya o talagang wala na siyang nararamdaman. Pero hindi ko siya tinanong. Siguro, takot ako sa sagot. Isang araw, naisip kong tapusin na ang lahat. Hindi ko na kaya ang bigat ng konsensya. Sinabi ko sa sarili ko na aaminin ko na. Nahihingi ako ng tawad, na magbabago ako. Pero bago ko pa magawa iyon, siya ang naunang gumawa ng hakbang. Pag-uwi ko mula sa trabaho, wala na siya. Ang mga gamit niya, ang mga damit niya, pati na ang paborito niyang libro, nawala na lahat. Sa mesa, may isang sulat. Binasa ko ito nang nanginginig ang mga kamay ko. Alam ko na ang lahat. Hindi ko na kaya. Paalam. Parang sinuntok ako sa sikmura. Ang hangin sa paligid ko parang nawala. Tumakbo ako sa kwarto, sa banyo, sa balkonahe. Wala siya. Wala na siya. Ang mga mata ko, punong-puno ng luha. Pero hindi ko alam kung saan ko siya hahanapin. Tumawag ako sa telepono, pero hindi niya sinagot. Tumawag ako sa mga kaibigan niya, pero walang sumagot. Tumawag ako sa pamilya niya, pero sinabi nila sa akin, hindi kanya gustong kausapin. Lara, nasaan ka? Bakit mo ako iniwan? Pero alam ko ang sagot. Iniwan niya ako dahil sa ginawa ko. Iniwan niya ako dahil niloko ko siya. Ako ang dahilan ng lahat ng ito. Ang mga araw na sumunod, puro pag-inom, puro pag-iyak. Hinanap ko siya sa mga lugar na paborito namin. Sa parke kung saan kami unang nagkita. Sa restaurant kung saan kami unang nag-date. Sa tabing dagat kung saan kami nangakong hindi maghihiwalay. Pero wala siya. Hindi siya nagpapakita. Parang nawala na siya sa mundo. Isang gabi, habang naglalakad ako pauwi, may nakita akong babaeng nakaupo sa isang bench. Pamilyar ang hugis ng katawan, ang haba ng buhok. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Lumapit ako. Lara, bulong ko, puno ng pag-asa. Tumalikod ang babae at hindi siya si Lara. Pero may isang bagay na iniabot niya sa akin. Isang maliit na envelope. Iniwan niya ito para sa'yo. Sabi ng babae bago siya tumayo at naglakad palayo. Binuksan ko ang envelope. Isang litrato ang nasa loob. Litrato namin ni Lara. Kuha sa araw ng anniversary namin. Masaya kami sa litrato. Magkahawak ang kamay, puno ng pag-ibig. Sa likod ng larawan, may nakasulat. Sa huling pagkakataon, pinatawad kita, pero hindi ibig sabihin na babalik ako. Tumulo ang luha ko. Ang litrato, nabasa ng mga luha. Pero sa likod ng sakit, sa likod ng pighati, may naramdaman akong kakaibang lamig. Parang may bagay na darating, isang bagay na magbabago sa lahat. At sa pagitan ng dilim ng gabi, narinig ko ang tunog ng telepono ko. Isang tawag. Pagkalipas ng ilang linggo, bumalik ako sa apartment na iniwan ni Lyra.
Ang bawat sulok nito ay tila sumisigaw ng alaala niya. Ang amoy ng kape tuwing umaga, ang tahimik niyang pag-upo sa sofa habang binabasa ang paborito niyang libro, pati na ang tawanan naming dalawa kapag nanonood ng mga nakakatawang palabas sa telebisyon. Ngunit ngayon, ang katahimikan ng lugar na ito ay parang isang malupit na pangungutya. Wala na siya, at ang tanging naiwan ay ang bigat ng pag-iisa. Sinubukan kong maglinis, mag-ayos, magpanggap na okay lang ako. Pero kahit gaano ko pilit na baguhin ang espasyo, hindi ko maalis ang presensya niya. Ang maliit na paso ng halaman na iniwan niya sa bintana ay tila isang paalala ng kung gaano niya inalagaan ang lahat, pati ako, na hindi ko man lang nagawang suklian ng sapat. Tumingin ako sa salamin at nakita ko ang isang taong hindi ko halos makilala. Wala na ang yabang, ang kumpiyansa. Ang natira na lang ay isang lalaking basag, kinakain ng konsensya. Minsan, napapaisip ako kung ano nga bang mali sa akin. Bakit ko nagawa ang ginawa ko? Hindi ko maitatanggi na sa simula pa lang, alam ko na ang tama at mali. Pero sa bawat pagkakataon na pinili kong magloko, palaging may pagdadahilan. Isang beses lang, hindi naman niya malalaman. Wala namang halaga. Pero ngayon, tila lahat ng yon ay bumabalik sa akin ng may interes, mas masakit, mas malupit. Naalala ko ang huling gabi namin bago niya nalaman ang lahat. Nakaupo kami sa kama, magkadikit ang mga balikat, habang pinapanood ang isang dating pelikula. Tumatawa siya, ang mata niya kumikislap kahit sa dilim ng kwarto. Sa oras na yon, parang wala akong ibang mundo kundi siya. Pero kahit ganoon ang nararamdaman ko, ang katotohanan ay patuloy akong nagtatago ng lihim na unti-unting kumikitil sa relasyon namin. Nang dumating ang umaga kung kailan nalaman niya ang lahat, hindi ko malilimutan ang ekspresyon sa mukha niya. Hindi siya sumigaw. Hindi niya ako sinaktan. Tumingin lang siya sa akin. At sa tingin na yon, naramdaman ko ang lahat ng sakit na dinulot ko. Para siyang isang ilaw na biglang nawala. Isang taong pilit na lumaban, pero napagod na rin sa wakas. Paano ko nagawa iyon? Paano ko naisip na kaya kong sirain ang isang taong ganoon kabuo? Sinubukan kong kontakin siya pagkatapos ng araw na yon. Tinawagan ko siya, nagpadala ng mga mensahe. Sinulat ko pa ang isang mahabang liham na puno ng paghingi ng tawad. Pero walang sagot. Hindi niya ako pinansin. Sa huli, naisip kong hayaan siyang magpahinga mula sa sakit na ako ang dahilan. Ang problema, hindi ako makahanap ng pahinga mula sa sarili kong pagkukulang. Kaninang umaga, may dumating na sulat sa pinto. Hindi ko alam kung bakit, pero umasa akong mula ito kay Lyra. Halos mapunit ko ang sobre sa pagmamadali. Pero nang mabasa ko ang laman, ang puso ko ay parang nabiyak sa gitna. Isa itong paanyaya sa kasal, hindi sa amin, kundi sa kanya. Ang pangalan niya, kasama ang pangalan ng isang lalaking hindi ko kilala, ay nakasulat ng maganda sa card. Ang petsa ng kasal ay ilang linggo na lang mula ngayon. Parang sinakal ako ng hangin. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Galit, lungkot, inggit o lahat ng iyon. Napaupo ako. Hawak ang sulat na parang isang patalim. Hindi ko alam na ganito siya kabilis makapag-move on. O baka matagal na siyang nasasaktan at ako lang ang hindi nakapansin. Sa kabila ng lahat, ang tanging tanong sa isip ko ay, mahal niya ba talaga ang lalaking iyon? O ginagawa lang niya ito para makalimutan ako? Habang nakatitig ako sa paanyaya, napansin kong may nakasulat sa likod. Isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang mensahe mula kay Lyra. Salamat sa sakit na dinulot mo. Dahil doon, natututunan kong piliin ang sarili ko. Hindi ko na kailangang maghintay ng pag-ibig mula sa taong hindi marunong magpahalaga. Sana, matutunan mo rin yon balang araw. Tumayo ako, nanginginig ang kamay habang hawak ang sulat. Ang bawat salita niya ay parang isang kutsilyong tumatagos sa puso ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang katotohanan ito. Hindi ko alam
kung paano ko haharapin ang buhay na wala siya. Pero sa likod ng lahat ng sakit, may isang bagay akong napagtanto. Hindi na siya babalik. At sa huling pagkakataon, tumingin ako sa bintana, sa paso ng halaman na patuloy na nabubuhay kahit iniwan na niya. Ngayon, alam ko na kung ano ang tunay na ibig sabihin ng pagkawala. Habang nakatitig ako sa kisame ng silid na dati naming tinutulugan, pakiramdam ko'y biglang bumagal ang oras. Ang mga alaala niya, ang mga ngiti niyang palaging sumasalubong sa akin tuwing umuuwi ako, ang mga yakap niyang parang tahanan. Lahat ng yun ay bumabalik sa isip ko na parang pelikula. Ang malambot niyang boses na tumatawag sa akin, mahal, na para bang ako ang sentro ng mundo niya. Ngayon ay tinatawag ko na lang sa alaala, sa hangin, sa kawalan. Hindi ko alam kung paano ko siya nagawang lokohin. Hindi ko alam kung ano ang sumapi sa akin noong mga gabing nagdesisyon akong yakapin ng tukso. Siguro'y nabulag ako ng pansamantalang kasiyahan, ng maling akala na kaya kong itago ang lahat. Ang totoo, sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na wala siyang malalaman, na kaya kong maging dalawa, ang lalaking minamahal niya at ang lalaking gumagawa ng kalokohan sa likod niya. Pero mali ako. Isang gabi, umuwi ako ng mas huli kaysa sa inaasahan. Hindi ko napansin ang bigat ng katahimikan sa bahay. Nasanay ako na tuwing bumabalik ako, may ilaw sa sala, may amoy ng niluluto niyang pagkain, may tunog ng maliit niyang pagtawa habang nanonood ng paborito niyang palabas. Pero noong gabing yon, walang ilaw, walang ingay, walang kahit ano. Tinawag ko siya ng ilang ulit, ngunit ang sagot sa akin ay ang malamig na echo ng boses ko. Pumasok ako sa silid. Ang unang bagay na napansin ko ay ang kawalan ng kanyang mga gamit. Ang aparador na puno ng kanyang mga damit. Ang maliit niyang koleksyon ng mga libro sa estante. Pati na ang mga pabango niya sa tokador. Lahat ng yon ay nawala. Ang tanging naiwan ay isang papel na nakapatong sa kama. Nang basahin ko ang sulat niya, humigpit ang dibdib ko. Alam ko na ang lahat. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Hindi mo kailangang humabol. Sa lahat ng binigay ko sa'yo, ito ang huling bagay na ibibigay ko. Ang kalayaan mo. Hindi ko alam kung paano ako nakatayo pagkatapos kong basahin iyon. Parang tinanggalan ako ng hangin, ng lupa na tinutuntungan ko. Akala ko, kaya kong itago. Akala ko, kaya kong lusutan. Pero ang hindi ko naisip ay kaya niyang makita ang mga bagay na hindi ko sinasabi. Ang pagmamahal niya, sa sobrang totoo, ay hindi nangangailangan ng paliwanag. Nararamdaman niya. At naramdaman niyang may mali. Sinubukan kong tawagan siya. Ilang beses kong pinindot ang numero niya, pero puro voicemail ang sagot sa akin. Sinubukan kong magpunta sa bahay ng mga magulang niya, pero sinabi nila sa akin na wala na siya roon. Sinubukan kong hanapin ang mga kaibigan namin, pero lahat sila'y umiwas. Lahat sila'y galit. Lahat sila'y alam na ang ginawa ko. At wala ni isa sa kanila ang kumakampis sa akin. Sa mga sumunod na araw, unti-unti akong bumalik sa realidad na wala na siya. Ang bawat sulok ng bahay ay naging paalala ng pagkawala niya. Ang una na ginagamit niya, ang tasa na palagi niyang hinahawakan, ang halaman na inalagaan niya. Lahat ng yon ay parang multo na tumititig sa akin, naninisi, nagtatanong kung bakit ko siya niloko. Sa bawat saglit na naroon ako, ang bigat ng konsensya ko'y parang nagiging bato na nakadagan sa dibdib ko. Isang gabi, nagising ako sa malalim na paghinga. Akala ko'y siya ang katabi ko, tulad ng dati. Ngunit nang bumaling ako, ang malamig na espasyo sa kama ang bumati sa akin. Doon ko naramdaman ang sakit na hindi ko pa nararamdaman noon. Hindi lang siya ang nawala, pati ang sarili ko. Paano ko haharapin ang umaga kung wala na ang taong pinapangarap kong kasama ko sa bawat araw? Pero may isang bagay na bumaliktad sa isip ko. Sa sulok ng aparador, may isang bagay na hindi ko napansin noong unang gabi. Isang maliit na kahon na iniwan niya. Binuksan ko yun ng may kaba
Iniisip kung ano ang laman. Doon ko nakita ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang larawan namin, isang lumang singsing, at isang maliit na papel na may nakasulat. Ito ang lahat ng pinangarap ko para sa atin. Pinangarap kong habang buhay ang pagmamahalan natin, pero hindi ko kayang magmahal ng mag-isa. Ang singsing na yon, plano kong ibigay sa kanya noon, pero hindi ko na nagawa. Sa halip, ginugol ko ang oras ko sa mga bagay na walang halaga. At ngayon, narito ito, kaharap ko, paalala ng kung ano ang nawala sa akin. Sa isang iglap, naisip ko ang lahat ng desisyon na ginawa ko para umabot sa puntong ito. Ang bawat kasinungalingan, ang bawat pagtatago, ang bawat pagkakamali. Lahat ng yon ay bumagsak sa akin na parang alon, nilulunod ako sa pagsisisi. Ngunit bago ko pa man tuluyang maisara ang kahon, napansin ko ang isang bagay sa ilalim ng singsing. Isang maliit na papel na mas manipis. Binuksan ko yon at ang nakasulat doon ang tuluyang nagpabago sa akin. Hindi ko na kayang magmahal ng mag-isa, pero hindi ibig sabihin na hindi kita mahal. Huwag mo akong hanapin, pero kung darating ang araw na matutunan mong mahalin ang sarili mo, baka doon mo ako makita. Baka doon mo maintindihan kung bakit kita iniwan. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Nasaan siya? Ano ang ibig sabihin ng huling linya? Ang kawalan at ang pag-asa ay nagsabay sa dibdib ko. Nagtulak sa akin na tumayo, lumabas ng bahay at magsimulang maghanap. Ang bawat hakbang ko sa madilim na kalye ay tila mabibigat na hakbang ng konsensya kong hindi matahimik. Ang lamig ng hangin ay tumatago sa balat ko, pero ang tunay na lamig ay nasa puso ko. Wala na siya. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, pero alam kong hindi ako makakauwi sa bahay na minsang puno ng tawanan namin. Ang bahay na yon ay naging tahimik na libingan ng mga pangarap namin. Ako ang pumatay. Habang naglalakad, naisip ko ang huling pagkakataong nakita ko siya. Nasa sala siya, nakaupo sa paborito niyang upuan, hawak ang isang tasa ng kape na hindi niya ininom. Hindi siya umiyak, at iyon ang mas nakakatakot. Tahimik siyang nakatingin sa akin. Tila sinusukat ang bigat ng katotohanang ibinunyag ko. Sa loob ng maraming buwan, niloko ko siya. Nagawa kong magsinungaling, magtago, at magpanggap na ako pa rin ang lalaking minahal niya. Pero ngayong alam na niya, ang kaniyang katahimikan ang bumasag sa lahat ng ilusyon ko. Ano ang dahilan? Tanong niya. Walang galit sa boses niya, pero naramdaman ko ang sakit sa bawat salita. Hindi ko alam kung paano sasagutin iyon. Paano ko ipapaliwanag na naghanap ako ng pansamantalang aliw sa iba, kahit na alam kong siya ang buong mundo ko? Hindi ko alam. Ang tanging nasabi ko, ang pinakamalaking kasinungalingan sa lahat, alam ko. Ginawa ko yon dahil naging kampante ako. Akala ko hindi siya aalis. Akala ko palaging andyan siya para sa akin. Pero mali ako. Tumayo siya ng mabagal. Iniwan ang tasa ng kape sa mesa. Hindi ko alam kung paano mo nagawa ito sa akin. Pero isa lang ang malinaw. Hindi na kita kayang mahalin. Ang mga salitang iyon ang pinakamabigat na hatol na natanggap ko. Masakit pala ang mawala ng isang bagay na hindi mo pinahalagahan noong hawak mo pa. Lumabas siya ng bahay nang hindi lumilingon. Ang pintuan ay mahinang sumara, pero para sa akin, para na rin itong sumabog. Naiwan akong mag-isa sa sala, nakaupo sa parehong silyang minsan niyang inuupuan. Sa katahimikan ng gabing iyon, narinig ko ang tunog ng sarili kong pagsisisi, pero huli na. Ngayon, naglalakad ako ng walang direksyon, hinahanap ang sagot sa tanong na hindi ko kayang sagutin. Sa bawat hakbang, bumabalik sa akin ang mga alaala. Ang mga tawanan namin sa ilalim ng buwan, ang mga yakap niya tuwing umuulan, ang mga pangako kong sinira ko. Minsan, naiisip kong bumalik sa bahay niya, magmakaawa, sabihin sa kaniyang magsisimula akong muli. Pero alam kong hindi na iyon mangyayari. Ang huling tingin niya sa akin ay puno ng pagod, ng kawalan ng tiwala.
Ang taong yun ay hindi na ang parehong babaeng minahal ko at ako rin, hindi na ang lalaking minahal niya. Pumasok ako sa isang maliit na bar, umaasang malunod ang sakit sa alak, pero kahit na gaano karaming bote ang inumin ko, hindi mababawasan ang bigat sa dibdib ko. Napansin kong may isang lalaki sa sulok, nakaupo sa parehong mesa kung saan kami dati umupo. Pamilyar ang eksena. Siya at isang babae, masaya, nagtatawanan. Para silang kami noon, bago ko sinira ang lahat. Tumalikod ako, hindi kayang tingnan ang refleksyon ng dating ako sa kanila. Lumabas ako ng bar, pero sa halip na gumaan ang pakiramdam ko, lalo akong nalugmok. Sa bawat sulok ng lungsod, parang hinahabol ako ng mga alaala niya. Ang mga lugar kung saan kami kumain, ang parke kung saan kami naglakad, at ang apartment kung saan naramdaman ko ang pinakamalaking kawalan. Lahat ng ito ay multo ng nakaraan. Pagbalik ko sa apartment, tahimik na tahimik. Ang mga gamit niya ay wala na. Wala na ang mga unan niya, ang mga libro niya, ang mga bulaklak na minsan niyang inalagaan. Pero may isang bagay na naiwan, ang larawan namin sa mesa. Kinuha ko ito, pinagmasdan ang mga ngiti namin sa litrato. Ang mga ngiting iyon ay huwad na ngayon. Ang mga pangako ng litrato ay wala ng kahulugan. Habang hawak ko ang litrato, may napansin akong papel sa ilalim ng mesa. Kinuha ko ito at nakita ko ang nakasulat na mensahe. Kilala ko ang sulat kamay niya. Iyon ang huling mensahe niya para sa akin. Hindi ko alam kung bakit mo ako niloko, pero sana matagpuan mo ang sagot. Hindi ko na kaya, pero mahal kita noon. Paalam. Ang salitang paalam ay parang punyal na tumusok sa puso ko. Mahal niya ako noon, pero hindi na ngayon. Sa huling pagkakataon, minahal niya ako kahit na sinira ko siya. Pero hindi na siya magbabalik at hindi ko na mababawi ang oras na nasayang. Hinawakan ko ang litrato at ang papel at sa harap ng mesa, bumagsak ako sa sahig. Hindi ko alam kung paano magpapatuloy mula rito. Pero isang bagay ang malinaw, ang karma ay hindi palaging mabilis, pero palaging darating. Sa kaso ko, dumating ito sa anyo ng pagkawalan niya. Bago ako bumangon, may narinig akong tunog mula sa pintuan. Isang katok, tahimik pero malinaw. Tumayo ako. Umaasang siya iyon, kahit na alam kong imposible. Binuksan ko ang pintuan, pero hindi siya ang nasa harapan ko. Sa halip, isang estranghero ang nakatayo, hawak ang isang bag na pamilyar sa akin. Iniwan niya ito sa labas ng bahay ko. Sinabi niyang ibigay ito sa iyo, sabi ng estranghero. Hindi ko alam kung sino siya, pero alam kong ang sa kabila ng malamig na hangin ng Disyembre, pawis na pawis ako habang tumatakbo papunta sa lugar na dati naming tinatagpuan, sa ilalim ng lumang punong akasya sa parke, kung saan kami madalas mag-usap, magtawanan, at mangarap ng magkasama. Parang baliw. Alam kong wala na siya roon, pero hindi ko mapigilan ang sarili kong puntahan ang lugar na yon. Umaasa ako, kahit pa imposible, na baka sakaling makita ko siya. Kahit saglit lang, kahit isang huling pagkakataon. Napapalibutan ang parke ng alingawngaw ng mga tawanan at ingay ng mga batang naglalaro. Pero para sa akin, para bang natigil ang mundo. Ang bawat hakbang ko mabigat, ang bawat paghinga ko masakit, ang bawat tibok ng puso ko bumibigat sa alaala niya. Hindi ko alam kung paano ko nagawang sirain ang isang bagay na dati kong pinangako na iingatan ko. Ang pagmamahal niya, ang tiwala niya. Gusto kong sisihin ang sarili ko, pero parang hindi sapat. Ano bang silbi ng pagsisisi kung hindi ko naman maibabalik ang lahat? Kung hindi ko na maibalik siya? Ang mga mata niya na punong-puno ng pag-ibig sa tuwing tinitingnan niya ako. Ang mga ngiti niya na para bang ako lang ang mundo niya. Ang mga yakap niya na para bang ako ang tahanan niya. Inakala ko noon na maaari kong pagsabayin ng lahat. Si Carla, ang kababata kong muling nagparamdam, at si Mia, ang babaeng minahal ko ng buong puso. Sinubukan kong pagtakpan ang lahat,
daanin sa mga kasinungalingan at palusot. Sa tuwing nakakaramdam ako ng guilt, iniisip ko na kaya kong kontrolin ang sitwasyon, na hindi niya malalaman, na hindi siya masasaktan. Pero mali ako. Napakalaking pagkakamali. Isang gabi, habang tahimik kaming nakaupo ni Mia sa sofa, bigla niyang tinanong kung may tinatago ako sa kanya. Hindi ko alam kung paano siya nakahalata. Siguro sa mga pagbabago ko, sa mga oras na bigla akong nawawala, sa mga text na mabilis kong binubura, sa mga kwento kong palaging may butas. Hindi ko alam kung paano ako nakatingin sa kanya ng gabing iyon. Pero naaalala ko ang mga mata niya. Punong-puno ng sakit. Parang alam na niya ang sagot bago pa ako magsalita. Sinubukan kong magpaliwanag. Sinubukan kong ipaliwanag na walang halaga si Carla, na siya lang ang mahal ko. Pero paano mo babawiin ang isang bagay na sinira mo na? Paano mo maipaparamdam sa isang tao na tapat ka kung alam niyang niloko mo siya? Hindi ko na siya nakita kinabukasan. Iniwan niya ako nang hindi man lang nagpaalam. Ang huling mensahe niya sa akin, "Hindi ko kaya. Paalam." Pagdating ko sa ilalim ng punong akasya, wala na ang dating kulay rosas na mundo namin. Ang dating masayang parke, ngayon ay puno ng lungkot. Ang mga dahon ng punong akasya, tila nakikiramay sa bigat ng nararamdaman ko. Nakatitig ako sa lupa, naghahanap ng kahit anong bakas ng presensya niya. Isang marka, isang alaala, kahit ano. Biglang may tumawag sa pangalan ko. Lumingon ako, umaasa. Pero hindi si Mia ang nakita ko, si Carla. Nakangiti siya, pero may kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. "Ikaw ba ang hinahanap mo dito?" Tanong niya. Napakuyom ang mga kamay ko. Hindi ko alam kung paano ako sasagot. Hindi ko alam kung bakit siya narito. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sarili ko, lalo na't siya ang dahilan kung bakit nawala si Mia. "Hindi kita kailangan dito, Carla," sabi ko, puno ng galit. Hindi siya umalis. Sa halip, lumapit siya. "Hindi ko sinasadya, okay? Akala ko kaya mo. Akala ko masaya ka." Napatawa ako, pero puno ng poot. Masaya. Masaya na wala siya dahil sa'yo. Dahil sa akin. Dahil sa kasinungalingan ko. Tahimik si Carla. Pero pagkatapos ng ilang segundo, nagsalita siya. "Hindi ko na sana sasabihin, pero kailangan mong malaman. Mia ang nagsabi sa akin na puntahan kita dito." Nanigas ako. Parang biglang bumalik ang hangin sa baga ko. "Ano?" Tanong ko. Halos hindi makapaniwala. Tumango siya, pero halata sa mukha niya ang kaba. "Oh, kanina lang, nagkita kami. Sinabi niyang dito ka malamang pupunta, pero hindi siya ang gusto mong makita." Napuno ng tanong ang isip ko. Bakit alam ni Mia kung nasaan ako? Bakit niya sinabi kay Carla? At bakit hindi siya mismo ang nagpunta? Pero bago pa ako makapagsalita, may iniabot si Carla sa akin. Isang maliit na piraso ng papel. Binuksan ko yon, nanginginig ang mga kamay. Sa sulat kamay ni Mia, nakasulat, "Minahal kita, pero hindi kita kayang balikan. Paalam ng tuluyan." Tumakbo ako palayo. Iniwan si Carla sa ilalim ng puno. Hindi ko alam kung saan ako papunta, pero alam ko ang isang bagay. Wala na siya. Wala na si Mia. Wala na ang lahat ng pinangarap namin. At ang mas masakit, ako ang may gawa nito. Ako ang nagtakda ng sariling kapalaran. Pagpasok ko sa bahay, bumungad sa akin ang katahimikan na tila humihiyaw ng pangungutya. Ang mga dingding na dati saksi sa masasayang tawanan namin ay tila nanlulumo. Ang mga larawan naming dalawa ay nakasabit pa rin. Pero parang nagbago ang tingin nila sa akin. Hindi na pagmamahal ang nakikita ko sa mga mata niya sa litrato, kundi galit, pagkamuhi, at kawalan ng tiwala. Ang bigat ng pakiramdam ko ay hindi maikukumpara sa kahit anong sakit na naranasan ko noon. Sa bawat hakbang ko papasok sa sala, parang may humihila sa akin pabalik sa pintuan, pilit na sinasabi sa akin na huwag nang ituloy. Pero kailangan ko itong harapin. Kailangan kong tanggapin ang ginawa ko. Ang sulat niya ay naroon pa rin sa mesang kahoy,
na nasa gitna ng kwarto. Nakabukas ang sobre at ang papel ay bahagyang nakaluwa, para bang sinasadya nitong ipakita ang laman nito. Hindi ko na kailangan basahin ulit ang mga salitang isinulat niya. Bawat linya ay nakaukit na sa utak ko. Paulit-ulit na bumabangon sa aking kamalayan tuwing ako'y mag-isa. Hindi ikaw ang lalaki na iniisip kong makakasama ko habang buhay. Sinimulan niya. Pinaasa mo ako sa mga pangakong walang laman, sa mga salitang maganda sa pandinig pero walang saysay. Mahal kita noon, pero hindi ko kayang mahalin ang isang taong hindi marunong magpahalaga. Napalunok ako habang binabalikan ang mga salitang yon. Ang mahal kita noon na sinabi niya ay parang punyal na tumarak sa puso ko. Noon, hindi na ngayon, hindi na kailanman. Pinilit kong magpatuloy papunta sa kwarto. Ang bawat sulok ng bahay ay puno ng alaala. Dito kami unang naghalikan. Doon kami madalas magtawanan habang nanonood ng pelikula. Sa kusina kami, sabay na nagluluto ng paborito niyang adobo. Pero lahat ng iyon ay nalason na ng kasalanan ko. Ang mga alaala ay hindi na masaya. Lahat sila ay nag-ugat sa isang maling desisyon. Pagdating ko sa kwarto namin, hindi ko maiwasang mapansin ang kawalan. Ang kahon na dati niyang gamit ay wala na. Ang mga damit niya sa aparador ay nawala na rin. Ang amoy ng pabango niya na dati bumabalot sa buong kwarto ay unti-unti nang nawawala. Pinalitan ito ng malamig na hangin, ang uri ng lamig na hindi kaya ng kahit anong kumot. Umupo ako sa gilid ng kama, hawak ang isang lumang litrato na natagpuan ko sa bedside table. Larawan namin ito nung unang anibersaryo namin. Nakangiti siya, labis ang saya, habang yakap-yakap ang braso ko. Ako naman, mayabang ang ngiti, akala mo'y walang kahit anong problema sa mundo. Pero hindi ko na siya kayang yakapin ngayon. Hindi ko na siya kayang patawanin. Ang kasalanan ko ang naging pader sa pagitan namin. At kahit anong gawin ko, hindi ko na kayang gibain ito. Naalala ko ang huling gabi namin. Bumalik sa akin ang imahe ng mga mata niya. Puno ng luha, puno ng sakit. Hindi ko alam kung paano ko nagawa yun sa kanya. Hindi ko alam kung bakit pinili ko ang pansamantalang saya kapalit ng pangmatagalang pagmamahal. Nagkamali ako at alam kong ako ang dahilan kung bakit nasira ang lahat. Napatitig ako sa litrato ng mas matagal. Sa likod nito, may nakasulat siyang mensahe gamit ang paboritong kulay niyang tinta. Para sa lahat ng magandang alaala na bubuuin pa natin. Napapikit ako. Pilit iniisip kung paano nagbago ang ibig sabihin ng mga salitang yon. Wala nang bubuuin pa natin. Wala na kami. Tumayo ako. Pilit hinahanap ang lakas. Binuksan ko ang bintana. Hinayaang pumasok ang malamig na hangin ng gabi. Sa labas, tanaw ko ang mga ilaw ng lungsod. Ang mga ilaw na naging saksi sa mga gabing magkasama kaming naglalakad. Nag-uusap tungkol sa mga pangarap namin. Pero ngayon, mag-isa lang ako. Walang kamay na hahawak sa akin. Walang tinig na magpapatahan. Bigla kong narinig ang tunog ng pinto sa baba. Kumalabog ito, pamilyar ang tunog. Pero hindi ko inaasahang may darating. Bumaba ako ng mabilis, puno ng pag-asa na baka siya iyon, baka nagbago ang isip niya, baka binibigyan niya ako ng isa pang pagkakataon. Pagdating ko sa sala, bumungad sa akin ang isang tao. Pero hindi siya. Isa itong estranghero, isang lalaki na may hawak na kahon. Tumayo siya sa gitna ng kwarto, tila nag-aalangan. Pero may kumpiyansa sa mga mata niya. Ako ang bagong may-ari ng bahay na ito, sabi niya. Nakausap ko si... Binanggit niya ang pangalan ng minahal ko at parang hinila ang buong mundo mula sa ilalim ng mga paa ko. Sinabi niya na umalis ka na raw, pero iniwan niya ang susi sa akin. Hindi ko alam kung paano ako nag-react. Ang lahat ng salita na gusto kong sabihin ay tila nawala. Ang bahay na ito, ang tahanan namin, ang lugar kung saan itinayo namin ang mga pangarap, wala na rin sa akin. Naipagbili na pala niya.
At sa harap ko ngayon, ang estranghero na magpapalit sa akin. Ayos ka lang ba? Tanong niya. Halata ang pagkabahala sa mukha. Hindi ko siya sinagot. Naglakad ako palabas. Iniwan ko ang bawat alaala, bawat sakit, bawat pagkakamali. Pagkalipas ng ilang buwan mula nang umalis si Mia, unti-unti kong naramdaman ang bigat ng aking kasalanan. Parang may nakadikit na anino sa bawat hakbang ko, isang aninong hindi ko matakasan. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kong tinangka siyang tawagan o i-text, pero palaging walang sagot. Naging parte ng araw-araw kong buhay ang paghihintay sa kanyang tugon, kahit alam kong malabo na itong mangyari. Ang puso ko, na dati punong-puno ng pagmamalaki at kasinungalingan, ngayoy tila wasak na baso na kahit anong gawin ko'y hindi na mabuo. Isang gabi, habang nakaupo ako sa kusina at nakatitig sa bote ng alak, biglang bumaha ang alaala ng araw na nalaman niyang niloko ko siya. Ang mga luha niya, hindi ko makalimutan. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagwala. Tahimik lang siyang umalis at iyon ang mas masakit. Alam kong sa bawat hakbang niyang papalayo, may pira-pirasong bahagi ng puso niya ang nasira. At sa bawat hakbang niya rin, ako'y naiwan. Walang magawa, kundi panoorin siyang lumayo sa akin. Hindi ko na mabilang kung kailan ko huling naramdaman ang tunay na saya. Kahit pa maganda ang trabaho ko, marami akong kaibigan at may mga babaeng nagpapakita ng interes sa akin. Parang may malaking kulang. Hindi ko maitanggi na si Mia ang kulang. Siya ang tahanan ko, ang liwanag sa madilim kong mundo. Pero niloko ko siya. Ipinagpalit ko ang liwanag sa pansamantalang apoy na mabilis ding nawala. Isang araw, habang naglalakad ako pauwi mula sa trabaho, may napansin akong babae sa kabilang kalsada. Pamilyar ang postura niya, ang paraan ng paglalakad. Hindi ko alam kung bakit bigla akong kinabahan. Parang bumalik lahat ng alaala. Si Mia ba yun? Hindi. Imposible. Pero hindi ko mapigilan ang sarili kong sundan siya. Sa bawat hakbang niya, mas lalo kong nararamdaman ang tensyon sa dibdib ko. Hanggang sa huminto siya sa harap ng isang kainan. Pumasok siya at ako naman, nagdalawang isip kung susundan ko ba. Pagpasok ko sa loob nakita ko siya. Hindi ako nagkamali. Si Mia nga. Pero may kasama siya. Isang lalaki. Magkasama silang tumatawa, tila walang pakialam sa mundo. Ang sakit sa dibdib ko'y parang tinik na biglang bumaon. Gusto kong lumapit. Gusto kong kausapin siya. Pero natatakot ako. Ano ang sasabihin ko? Na nagsisisi na ako? Na mahal ko pa rin siya? Alam kong walang saysay ang anumang sasabihin ko. Habang nakaupo ako sa sulok ng kainan, hindi ko mapigilang pagmasdan sila. Ang saya sa mukha ni Mia. Hindi ko nakita yon noong kami pa. Siguro'y dahil ako ang dahilan ng lungkot niya noon. Pero ngayon, mukhang natagpuan na niya ang kaligayahan. Ang sakit. Pero tanggap ko. Alam kong wala na akong lugar sa buhay niya. Tumayo na ako para umalis. Pero bigla siyang napatingin sa direksyon ko. Nagtagpo ang mga mata namin. Parang bumalik lahat ng naramdaman ko para sa kanya. Ang saya, ang lungkot, ang pagmamahal, ang pagsisisi. Pero sa mga mata niya, wala akong nakita, kundi malamig na pagkakakilala. Hindi na ako ang kilalang lalaki sa buhay niya. Hindi na ako ang tahanan niya. Ako na lang ang estranghero sa kwento niya. Tumayo siya mula sa mesa kasama ang lalaki. Akala ko'y lalapit siya sa akin, pero nagkamali ako. Umalis sila ng magkahawak kamay at naiwan ako roon, nakatayo, tulala. Ang bigat ng damdamin ko'y hindi ko maipaliwanag. Parang lahat ng ginawa ko'y bumalik sa akin, mas masakit, mas matindi. Pag-uwi ko sa bahay, sinubukan kong makatulog, pero hindi ko kaya. Bumaha ang alaala namin. Mga tawanan, mga pangarap na binuo, mga pangakong binitiwan pero hindi tinupad. Sa gitna ng gabi, bigla kong naisip ang isang bagay na matagal ko nang iniwasang harapin. Ang dahilan kung bakit ko siya niloko. Hindi ito dahil hindi ko siya mahal. Mahal ko siya.
Pero takot ako. Takot akong mahalin siya ng buo. Takot akong maging totoo. Takot akong harapin ang sarili kong kahinaan. At dahil sa takot kong iyon, nawala siya. Kinabukasan, nagpa siya akong hanapin siya. Hindi ko alam kung anong plano ko, pero kailangan ko siyang makita. Kailangan kong sabihin sa kanya ang lahat ng nasa puso ko. Kahit masaktan ako, kahit hindi niya ako patawarin. Pero nang dumating ako sa dati naming lugar, ang parking madalas naming puntahan, wala siya roon. Naglakad ako ng naglakad, umaasang makikita ko siya. Hanggang sa may matandang babae ang lumapit sa akin. "Ikaw ba si Adrian?" Tanong niya, at nagulat ako. "Oo, paano ninyo ako kilala?" Sagot ko. Ngumiti siya, pero may lungkot sa mga mata. "Hinahanap ka ni Mia noon, pero mukhang huli ka na." Hindi ko naiintindihan ang sinabi niya. "Anong ibig ninyong sabihin?" Tanong ko, pero bago siya sumagot, iniabot niya sa akin ang isang maliit na kahon. Binuksan ko iyon, at nakita ko ang isang sulat. Mga sulat kamay ni Mia. Nanginginig ang mga kamay ko habang binabasa ko ang laman. "Adrian, mahal kita." Pero hindi ko na alam kung sapat pa yon para manatili. Alam kong nagkamali ka, at alam kong nagkamali rin ako sa paniniwalang hindi mo ako sasaktan. Ang sakit, pero kailangan kong magpatuloy. Hindi ko alam kung magkikita pa tayo, pero gusto kong malaman mo, hindi kita kinalimutan. Hindi kita kinalimutan, pero natutunan kong bitawan ka. Paalam. Tila bumagsak ang mundo ko. Ang huling linya ng sulat ay parang martilyong tumama sa puso ko. Paalam. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya, kung bakit iniwan niya ang sulat sa matandang babae. Pero isang bagay ang malinaw, ako ang dahilan kung bakit siya nawala. Sa kabila ng malamlam na liwanag ng buwan, naramdaman ko ang bigat ng gabi. Naglalakad ako sa maliliit na iskinita ng Maynila, tila hinahabol ng sarili kong anino. Ang bawat hakbang ay parang hampas ng konsensya sa puso ko. Walang katahimikan, kahit ang hangin ay tila may bulong, paalala ng lahat ng kasalanang pilit kong tinatakasan. Hindi ko alam kung bakit ako narito. Siguro'y umaasa akong may mahahanap na sagot, bagamat alam kong wala itong maibibigay. Sa bawat sulok ng lungsod, naiisip ko ang mukha niya. Si Bea, ang babaeng minahal ko, pero niloko ko. Ang babaeng hindi ko akalaing ako ang iiwan. Nang araw na umalis siya, hindi ko inasahan ang bigat na dala nito. Sa simula, akala ko'y isa lamang itong pansamantalang paglayo. Siguro, babalik siya. Pero lumipas ang mga linggo, buwan, at ngayon, taon, ramdam kong wala na siyang balak bumalik. Ang sakit ay unti-unting lumalim, na parang sugat na hindi gumagaling. Naging abala ako sa trabaho, sa mga kaibigan, sa gimik. Pilit kong nililibang ang sarili, pero kahit sa gitna ng tawanan, naroon siya. Isang tahimik na alaala na hindi ko maalis. Ang mga mata niyang laging puno ng pagmamahal. Ang mga yakap niyang tila kayang pawiin ang lahat ng problema. Pero ngayon, wala na siya. At alam kong kasalanan ko kung bakit. Niloko ko siya. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa utak ko noon. Siguro'y dahil sa kayabangan, sa pakiramdam na kaya kong maglaro ng apoy nang walang masusunog. May mga babaeng dumaan sa buhay ko. May mga gabi ng kasinungalingan at pagtataksil. Akala ko'y hindi niya malalaman, pero mali ako. Huli niya akong nakita sa isang restaurant kasama ang isa sa mga babae. Hindi siya nagtanong, hindi siya sumigaw, hindi siya nag-eskandalo. Tumayo lang siya, umalis, at hindi na muling nagpakita. Ang sakit ng pagkawala niya ay hindi ko agad naramdaman. Sa simula, akala ko'y normal lang. Marahil magpapalamig lang siya. Pero nang magtagal, naramdaman kong may nawawala. Isang bahagi ng sarili ko na hindi ko maibalik. Ang mga tawag na hindi niya sinasagot. Ang mga mensaheng hindi niya binabasa. Unti-unti kong napagtanto na si Bea ang buhay ko, ang tahanan ko. At ngayon, wala na ang tahanan ko. Paano mo nagawa to, Bea? Tanong ko sa hangin.
habang nakatitig sa basag na salamin ng isang lumang tindahan. Ang sarili ko ang nakikita ko, isang lalaking durog, basag, walang saysay. Hindi siya ang may kasalanan, alam ko. Pero minsan, mas madali ang sisihin ang nawala kaysa harapin ang tunay na dahilan. Napadpad ako sa isang park na halos walang tao. Isang lumang swing ang gumagalaw sa mahina ngunit malamig na hangin. Naupo ako sa isang bangko at muling nagbalik ang mga alaala. Dito kami madalas mag-usap ni Bea. Dito niya ibinuhos ang mga pangarap niya, ang mga takot niya, ang pagmamahal niya. At dito ko rin pinangako sa kanya na hindi ko siya sasaktan. Isang pangakong binali ko. Ang bawat segundo sa park na yon ay parang parusa. Lahat ng sulok ay may alaala namin. Ang tawanan, ang mga yakap, ang mga halik. Dito ko rin unang naramdaman na siya na ang gusto kong makasama habang buhay. Pero ang mga pangarap na yon ay nawasak dahil sa sarili kong kagagawan. Naramdaman ko ang panginginig ng kamay ko. Hindi ko alam kung dahil sa lamig o sa galit sa sarili ko. Alam kong hindi ko na maibabalik ang nakaraan. Pero paano ako mabubuhay ng ganito? Paano ko haharapin ang bawat araw na alam kong wala na siya? Bigla, may narinig akong boses mula sa likuran. Ikaw na naman? Isang pamilyar na tinig, pero may halong lamig at kawalan ng emosyon. Bumaling ako, at ang puso ko'y tumigil sa pagtibok nang makita ko siya. Si Bea, nakatayo sa tabi ng isang puno, nakatingin sa akin. Bea, wala akong masabi. Parang nawala ang lahat ng salita sa mundo. Ang mukha niya ay hindi na tulad ng dati. Wala na ang init, ang lambing. Ang mata niya ay malamig. Tila hindi na ako kilala. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Diretso? Matigas. Hinahanap kita. Sagot ko. Pilit nilalabanan ang panginginig ng boses ko. Kailangan kita. Hindi ko alam kung paano mabubuhay nang wala ka. Tumawa siya. Pero hindi ito ang tawanan na minahal ko. Masakit. Mapait. Hindi mo ba naisip yan noong niloko mo ako? Nung sinira mo ang tiwala ko? Bea, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Hindi ko alam kung paano ko nagawa yon. Pero hindi ko na ulit gagawin. Pangako. Pangako? Ulit niya. At lumapit siya ng isang hakbang. Alam mo ba kung gaano kasakit ang pangakong binali mo? Ang bawat araw na iniisip kong hindi ako sapat. Na hindi mo ako kayang mahalin ng buo. Hindi ko alam kung paano siya sasagutin. Ang bawat salita niya ay parang kutsilyong tumatarak sa puso ko. Pero bago pa ako magsalita, tumalikod siya. Hindi na kita kailangan, sabi niya. Walang pag-aalinlangan. Masaya na ako. At hindi kita kailangan sa buhay ko. Bea, mahal kita. Pilit kong hinabol ang boses niya. Hindi kita kayang mawala. Huminto siya, pero hindi lumingon. Paano mo sasabihing mahal mo ako kung noong nasa iyo pa ako, hindi mo ako pinahalagahan? At sa huling pagkakataon, naglakad siya palayo. Iniwan niya ako sa madilim na park, sa gitna ng malamig na hangin. Pero ang huling bagay na nakita ko, bago siya mawala sa dilim, ay ang kamay niya. Hawak ang kamay ng isang lalaking hindi ko kilala.